Attorney Ray Grow, wala pa talagang balita sa kaso ng fiancé mo? Kung sino nga ba ang may pakana sa pagkakadroga niya ng gabing nag-away kayo? What do you mean wala pa ring balita? It's been what? 3 years. Tapos wala pa rin kayong lead kung sino ang may gawa? Ganyan ba kayo kawalang kwenta? Sigaw ni Ali sa empleyado niyang tatanga-tanga. Hanggang ngayon ay hindi pa rin sila makakuha ng matinding ebidensya upang maipakulong ang pumatay sa nobya. Hindi siya makapaghintay kung kailan niya mapapasa kamay ang minimithing katarungan. Hindi siya naniniwalang pinaslang ni Samantha ang sarili. Hindi ito magagawa ng kasintahan niya. Paano kung suicide talaga ang nangyari? Kaya hanggang ngayon hindi tayo makakuha ng lead. Buwelta ng assistant niyang si Rosa, nakapapasok lang sa loob ng opisina niya. Wala talagang makuha na ebidensya o lead sa pagkamatay niya, maliban lamang sa binigkas ni Samantha na Ivana bago siya malagutan ng hininga. Saad pa ng empleyado niyang si Rosa. Pero nakausap naman namin si Ivana, yung anak ng politiko na si Ramos. Sinabi niya na wala talaga siyang alam sa pagkamatay ni Samantha. Hindi na kumibo pa si Ali nang pag-usapan ng dalawa ang tungkol kay Ivana Ramos, ang asawa niya na binaliwala at ginagantihan. Bago pa lumabas ang resulta, nagawa na niyang itali sa kanya ang babae. 3 buwan niya na itong pinapahirapan sa piling niya. Ginamit niya ang pagmamahal ng babae upang pahirapan ito, upang kahit papaano ay mawala ang galit niya sa pagkamatay ng totoong minamahal. Anong masasabi mo kay Ivana, Ali? Ikaw ang mas nakakakilala sa asawa mo. Bakit wala ka pa ring makuhang ebidensya? Tanong ni Rosa sa kanya. Paano kung wala naman talaga siyang alam at naiipit lang siya ngayon? Sa tingin mo ba ay paniniwalaan kita sa sinabi mo? Hindi siya babanggitin ni Samantha kung wala siyang alam, kung wala siyang kinalaman sa pagkamatay ng dating fiancé ko. Pagmamatigas pa rin ni Ali. Paano kung all this time, sinasaktan mo ang maling babae? Akala mo ba hindi ko alam ang ginagawa mo sa asawa mo? Mas lumalalim ang boses ni Rosa. Hindi siya isang tanga upang hindi malaman ang kalokohang ginagawa ng lalaki. Problema namin yun, Rosa, at wala kang pakialam doon. Malamig pa sa yelong sambit ni Ali bago ibinalik ang paningin sa larawan ng fiancé na namayapa na. Wala akong pakialam sa buhay mag-asawa niyo. Ang iniisip ko ay sinasaktan mo ang maling babae. Kahit sa maiksing panahon nakilala ko si Ivana at mabuting tao siya, kaya hindi ko alam kung paano mo naatim nasaktan siya. Nang mamatay ba ang fiancé ko, naisip niya ba yon? Alam niyang hindi ko siya mahal pero pinagpilitan niya ang sarili niya sa akin nun. Hindi mamamatay ang fiancé ko, kundi din dahil sa katangahan at pagiging makasarili niya. Nagtatagis ang bagang ni Ali sa matinding galit dahil sa lahat ng sakit, maski ang mga pinsan niya ay pinagtatanggol ng babae. Kahit alam na mga ito ang ginawa ng dalaga sa buhay niya. Ano bang meron sa babaeng yun at nagagawa niyang pikutin ang mga ulo niyo? Dahil hindi mo nakikita ang nakikita namin sa kanya. Dahil inuuna mo ang galit mo. Huwag ka sana magsisisi balang araw sa katangahang taglay mo. Huwag kang magsisisi sa kabobohang ginagawa mo ngayon. Sabi ni Rosa at saka na siya naglakad paalis na opisina ng lalaki. 3 taon ang nakakaraan nang mamatay si Samantha dahil sa matinding taas ng dosage ng droga sa katawan. Nakita na lamang ang babae sa loob ng kondo nito na nag-aagaw buhay habang paulit-ulit na binibigkas ang pangalan ni Ivana. Bata pa lang si Ali ay may stalker na siya. At ito ay si Ivana Flores Ramos. Ang matalik niyang kababata noon, ngunit nagkahiwalay nang magpasya ang pamilya ni Ivana na lumipat ng ibang bansa. Pagkalipas na 1 dekada, nagtagpo silang muli ngunit nobya na ni Ali si Samantha, isang tendera ng bulaklak sa probinsya. Sinubukan maghabol ni Ivana at gumawa ng kalokohan. Isang tipikal na spoiled brat na babae. Nagawa pa nitong pikutin siya upang may mangyari sa kanilang dalawa. Ngunit naging tikom ang bibig ni Ivana. Isang lihim matapos ang gabing iyon ang itinago niya. Walang nakakaalam kung nasaan si Ivana, lalo na nang
mamatay naman ang nobya o soon-to-be fiancé sana ni Ali. Matapos ng 3 taon, pinakasalan niya si Ivana upang paghigantihan at saktan. Sigurado ka bang ayaw mo mag-file ng annulment sa demonyo mong asawa? Paano ka nakakatagal sa pagtrato niya sa'yo, Ivana? Nasaan ang kilala namin na palaban? Maldita at walang inuurungang Ivana, ha? Pagkausap ng kaibigan ni Ivana na si Leonard. Ito ang nag-iisang kaibigan niya na hindi siya iniwan kahit sa pinakamahirap na sitwasyon. Magbabago din naman si Ali. Aniya na para bang sigurado siya sa sinasabi. Magbabago? Palala nga siya ng palala tas magbabago? Gumising ka nga, hindi ka mahal ng lalaking yan. Inuubos mo na lang natitirang oras ng buhay mo sa animal na yan. Nang gagalaiting sabi ulit ni Leonard. Huwag mo naman siya pagsalitaan ng ganyan. Ivana, gumising ka nga. Hanggang kailan ka magiging tanga? Alam ba niya na half-sister mo si Samantha? Hindi, di ba? Hindi ba ikaw ang suspect niya na lumason sa adik na babaeng yun? Come on, wake up. Masyado kang nagpapakatanga sa asawa mong mas masahol pa sa demonyo. Leon, mabuting tao si Ali. May pinagdadaanan lang siya ngayon. Kaya niya nagagawa ang mga bagay na yun. Naniniwala ako na balang araw, paniniwalaan din niya ang sinabi ko. Balang araw, magiging maayos ang lahat. Sabi ni Ivana sa malungkot ngunit determinadong boses. Hindi naging madali ang buhay ni Ivana, lalo na nang mamatay ang stepsister na si Samantha. Ngunit sa lihim ng pamilya na tungkol dito, dahil maaaring makasira ang lihim na ito sa pagtakbo ng ama sa politika. Isang kahihiyan na ayaw maibunyag ng ama ang pagkakaroon ng karelasyon sa katulong nila noon. Nagkaroon nito ng bunga at si Samantha yon. Isa siya sa tumulong sa kapatid upang maging maayos ang buhay nito. Huli na niya nalaman na half-sister niya si Samantha, kaya itinigil niya ang paghahabol kay Ali. Wala siyang alam sa pagkamatay ni Samantha, ngunit alam niya ang pagdurusa nito na hindi alam ng kahit nino man. Ivana, sinasabi ko talaga sa'yo kapag ikaw na puno at nasagad ng animal na yan, ikaw mismo ang aalis. Pero sana, sa araw na mangyari yon, ay mabuo mo pa ang sarili mo. Pero maiba nga tayo. Nasaan na nga ba ang inaanak ko? Saan siya nakatira ngayon? Gusto mo ba sa akin muna siya tumira? Pag-iiba ng kaibigan niya sa usapan. Ang tinutukoy ni Leonard ay ang anak niya kay Ali. Paano nga ba nangyari? Nagbunga ang isang gabing pagkakamali noon. Itinago niya ang anak sa kadahilan ng ayaw niyang masira ang relasyon ng dalawa. Ngunit ngayon, masaya siya sa naging desisyon na huwag ipaalaman tungkol sa anak nila. Inaalagaan siya ni Aling baby. Siya na lang muna ang mag-aalaga sa anak ko. Sagot ni Ivana matapos niyang mainuman siya sa harapan. Ngunit bigla na lamang gumalaw ang paligid at bahagya siyang nahilo. Nag-uumpisa na naman ang madalas niyang pagkahilo. Okay ka lang ba? Teka, parang napapansin ko na lagi ka na lang nahihilo. Napacheck up mo na ba yan? O baka hinahayaan mo na naman? Naroon ang pag-aalala sa boses ni Leonard. Ngunit bakas pa rin ang inis sa tono. Nalipasan lang ako ng gutom. Aniya, kahit na naging madalas na ang pagkahilo niya pati na rin ang pagdurugo ng ilong. Sa akin muna si Allen ha. Ako na muna mag-aalaga sa kanya habang busy kang magpakatanga sa asawa mo. No buts, magiging maayos sa akin ang inaanak ko. Pinal na sambit ng kaibigan kaya wala nang nagawa si Ivana kundi ang pumayag sa gusto ng kaibigan. Mababawasan kahit paano ang pangamba niya tungkol sa anak kung ang mag-aalaga rito ay ang mapagkakatiwalaan niyang tao. 6:00 na rin na makauwi si Ivana sa kondo nila ni Ali. Hindi na niya inasahan pa na uuwi ito dahil madalas naman itong wala sa bahay. Minsan ay nag-overtime sa opisina o kaya naman uuwi lang kapag may kailangan itanong sa kanya. Hindi siya kailanman itinuring na asawa ni Ali. Pero kahit na ganun ang nangyari, ay gusto pa rin niyang tuparin ang hiling ni Samantha. Ito ay ang alagaan ng binata, kahit iyong ang nakasulat sa email na sinent ito bago siya natagpuan na wala na talagang buhay. Gawain ba ito ng matinong may bahay, ang pag-uwi ng gabi, Ivana? Hindi porket hindi ako madalas umuwi ng bahay, ay may karapatan kang lumande kung kailan mo gusto.
Sambit ng lalaki sa kanya. Ano nga bang bago? Hindi naman ito ang unang beses na nagsalita ito ng masakit sa kanya. Hindi ba dapat sanay na siya? Dahil palagi naman ito. Ngunit hindi pa rin maiwasan na magdamdam. Pasensya ka na, nakita lang kami ni Leonard. Aniya, sa mahinang tono. Oh, kaibigan mo nga ba o kalandian mo? Magkaibigan kami ni Leonard, Ali. Kung hindi pa rin kayang tanggapin ang kokote mo yun, hindi ko na problema yun. Hindi na malaya ni Ivana na sabihin yun. Hindi niya napigilan ang sariling bibig dahil hindi din maganda ang pakiramdam niya. Feisty, ha? Nabura na ba ang kunwaring santa na si Ivana? Aaminin mo na rin ba na ikaw ang pumatay sa fiancé ko? May panunuyang sabi ni Ali na mas lalong nagpaakyat sa inis niya. Huwag mo akong itulad sa iyo at sa babae mo, Ali. Hindi din ako ang pumatay sa girlfriend mo, kundi ang sarili niya. I told you so many times na naging drug addict si Samantha dahil sa mga Shut up. Shut the hell up. Huwag mo akong idaan sa kasinungalingan mo, utang na loob. Hindi yun magagawa ni Samantha. Huwag mong bilugin ang ulo ko tulad ng ginagawa mo sa mga kaibigan ko. Nang gagalaiting, sigaw ni Ali kay Ivana. Hanggang kailan mo ba ako sisisihin sa kasalanan na hindi naman ako ang may gawa? Bakit sa akin mo isinisisi ang mga bagay na hindi ko naman kagustuhan mangyari? Wala na ba akong karapatan na magbago? Dahil kung di ka lang naman dumating sa buhay namin, hindi mangyayari ang lahat ng to. Bigla ka na lang dumating at nanggulo. Hindi mo naisip na may ibang mahal na ako nun. Sambit muli ni Ali na nagpagising kay Ivana. Automatiko siyang yumuko dahil sa sinabi ng asawa. Pinagsisisihin ko na ang paghahabol ko sa'yo noon. Pinagbayaran ko na yun. Pinagbayaran mo nga. Nawala naman ako ng babaeng pinangarap kong makasama habang buhay. Alam mo, Ivana, umamin ka na. Ikaw ang may pakana kung bakit nawala si Samantha. Sana ikaw na lang ang namatay. Simula nang bumalik ka, naging dilubyo ang buhay ko. Simula nang dumating ka, nagkandaletse-letse na. Sana, hindi na lang kita pinakasalan. Sana, alright. Malamig pa sa yelong sabi ni Ivana. Ang mga mata niya na puno ng sakit ay nawala ng emosyon. Bakit, Ivana? Ayaw mo bang marinig mula sa akin ang kagagahan mo? Pagiging desperada mo? Kahit anong gawin mo, hindi mo malalaman kung sino nga ba ang pumatay sa babaeng pinakamamahal mo. Pinatay niya ang sarili niya at yun ang totoo. Maniwala ka o hindi, hindi na mahalaga sa akin yun. Dagdag pa ni Ivana, bago siya tumalikod paalis sa harapan ni Ali. Pagpasok pa lang niya sa loob ng guest room, doon na bumuhos sa mga luha niya. Pigil din ang bawat hagulhol niya upang walang umalpas na tunog rito. Natigil lamang sa pag-iyak si Ivana nang umalpas ang masaganang dugo sa ilong niya. Dali-dali siyang tumakbo patungong banyo upang pigilan ang dugo. Nanginginig ang mga kamay niya dahil ramdam niya na unti-unti na siyang nanghihina, maging ang katawan niya. Wala nang nagawa si Ivana kundi ang itulog na lamang ang sakit na nararamdaman ng puso niya at itulog ang sakit na unti-unting pumapatay sa kanya. Idadaan naman niya ang problema sa pamamagitan ng paghimbing. Lumipas ang ilang linggo at nagpatuloy sa pagtrato ng hindi maganda si Ali kay Ivana. Mas lumala na rin ang nararamdaman ni Ivana at unti-unti niyang nararamdaman ang paglala ng karamdaman. Ivana, hindi ba ang sabi ko ay huwag mo na akong ipaghanda ng almusal? Hindi ako nag-aalmusal. Nagsasayang ka lang ng pagkain. Iritableng sabi ni Ali matapos itong makita ang inihandang almusal ni Ivana. Kahit kaunti lang, kain ka muna. Hindi rin magandang magtrabaho ng walang laman ng sikmura. Aniya, matapos itago naman ang tissue na may dugo galing sa ilong. Matagal ko nang napapansin. May sakit ka ba? Parang namumutla ka at pumapayat. Curious na tanong ni Ali matapos mapagmasdan ang katawan ng babae nang may mangyari sa kanila. Mas doble ang payat nito at ang pamumutla. O likas na siguro rito ang maputing balat. Lalo na ang labi nito na wala ng buhay at nangingitim ang ilalim ng mga mata. Trangkaso lang. Pero, totoo ba ito at nag-aalala ka sa akin? May bahid ng saya ang boses ni Ivana. Ngunit muling nilamon ng inis at pride si Ali.
Sino ka naman para mag-alala ko? Kahit mamatay ka pa sa harapan ko, wala akong pakialam. Walang prenong sabi niya, kaya huli na nang makita niyang pagdaan ng sakit sa mga mata ni Ivana. Hindi ako kakain dahil may trabaho akong dapat umpisahan. Biglang napamura si Ali nang biglang mabuwal si Ivana at bumagsak sa malamig na tiles. Nataranta siya, lalo na nang makita niyang pagdurugo ng sentido ng asawa dahil tumama ito sa gilid ng sink. Ivana, okay ka lang? Okay ka lang ba? Aniya, at saka tinapik-tapik ang pisngi ng babae, ngunit wala na itong malay. Dali-dali niyang dinala ang asawa sa pinakamalapit na ospital. Ngunit tumagal ng ilang oras, hindi pa rin ito nagigising. Naramdaman ni Ali ang pag-vibrate ng cellphone at nakita na si Maxwell ang caller nito. Nasaan ka? Kanina pa nagsisimula ang meeting. Hinahanap ka ng ama mo dahil nalaman nila ang kalokohang ginagawa mo. Hayop ka, Regro. Kailan ka pa naging demonyo at nagawa mong pahirapan si Ramos? Sigaw ni Maxwell sa kabilang linya. Wala akong alam sa sinasabi mo, Hamilton. Tanggi niya. Huwag ka lang magpapahuli sa amin. Sira ulo ka, sisiguraduhin namin na hindi mo makikita si Ramos. Pagbabanta nito. Naalimpungatan si Ivana dahil sa mahapding bagay na tumusok sa harap ng siko niya. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya ang isang nurse na kinukuanan siya ng dugo. Anong ginagawa mo? Mahinang tanong niya sa nurse. Kinukuhanan kita ng sample ng dugo, ma'am. May nakita kasi kaming abnormality sa dugo mo at kailangan namin kumpirmahin. Sagot naman ng nurse. Anong ibig sabihin mong abnormalities? Hindi naman malala, di ba, nurse? Nanginginig niyang tanong sa nurse ngunit malungkot ng ngiti lamang isinukli nito. Matapos siyang makuhanan ng dugo, umalis na ang nurse at siya namang pagpasok ng asawa niya kung nasan siya. Okay na ako. Aniya, kahit wala namang tinatanong si Alice sa kanya. Sa mga oras na ito, hindi na niya kayang marinig pa ang panibagong sakit. Tell me the truth. Ano nangyari? Ba't bigla ka na lang nahimatay? Alam mo ba kung gaano ka nakaperwisyo ng buhay ko? Maanghang na sabi ni Ali na lalong nagpasakit sa nararamdaman ni Ivana. Okay na nga ako, di ba? Hindi mo kailangan maghintay rito dalhin ako sa ospital. Tapos isusumbat mo lang din sa akin sa huli. Umalis ka na. Kaya ko ang sarili ko. Wala nang nagsalita sa kanila at nagtitigan na lamang silang dalawa. Nagawa pang ihilamos ni Ali ang sariling kamay sa muka dahil sa labis na stress. Gusto niyang sabihing nag-aalala siya, pero naroon ang pagkain ng pride niya sa kanya. Umalis ka na, kaya ko ang sarili ko. Mahinang sambit ni Ivana na mas lalong nagpadagdag sa inis ni Ali. Fine! Ani Ali at walang lingong iniwan si Ivana. Napabuntong hininga na lang si Ivana at ipinahinga ang sarili. Makalipas ang isang oras, nagbukas ang pintuan at iniluwa nito ang babaeng doktor na may dalang records. Mrs. Regro, tatapatin na kita. Bakit mo pinabayaan ang sakit mo? Wala nang ibang paraan kundi ang chemo para maagapan pa ang pagkalat ng cancer sa dugo mo. Seryosong sabi ng doktor na nagpaputla naman kay Ivana. Dok, hindi ba pwedeng idaan na lang sa gamot? Hindi talaga ako pwede sa chemo. I'm sorry, Mrs. Regro. Pero chemo na lang ang nag-iisang paraan para mahabol pa natin ang buhay mo. Pero Dok, no buts. Kailangan mo makausap ang asawa mo para masabihan siya tungkol sa kalagayan mo. Hindi ito biro lalo na't buntis ka. Kailangan din natin ipatanggal ang bata habang hindi pa ito nabubuo dahil hindi rin naman ito mabubuhay sa gamutan mo. Sabi ng doktor na mas lalong nagpaputla kay Ivana. Buntis po ako? Hindi mo alam? You're 1 month pregnant. Pangungumpirma ng doktor. Dok, hindi pwedeng ipagsawalang bahala ang kalagayan mo, Mrs. Regro. Pagputol ng doktor sa gusto niyang sabihin. Wala nang nagawa si Ivana, kundi ang humagulhol habang yakap ang sariling tiyan. Diyos ko, kaparusahan ko ba ito dahil sa nagawa kong kasalanan kay Ali? Ito ba ang parusa mo sa akin? Sa paninira ko noon sa relasyon nila ng kapatid ko? Hindi ko alam na
Huli na ang pagbabalik ko. Di ko naman ginusto na makagawa ng kasalanan. Nabulag lang ako at nagmahal lang ako. Ngayon lang, kahit iligtas niyo na po ang anak ko, pakiusap. Pagsusumamo niya sa Panginoon. Nang hapon din na iyon, nakalabas ng ospital si Ivana at nagpa siyang dalawin ng anak niya. Sa malaking gate pa lang ng mansyon ni Leonard, nasulyapan na niya ang anak na masayang nakikipaglaro sa mga pamangkin ni Leonard. Nang mapansin siya ng anak, ay dali-dali itong tumakbo sa kanya. Nang makita ang mukha ng anak, isang desisyon ang nabuo sa isip ni Ivana. Ma'am, bakit ngayon ka lang po? Tanong ng 5 taon gulang niyang anak na si Allen. Ang pagkakamaling nabuo noon. Pasensya na anak, naging busy lang si mommy. Pero madalas na kitang dadalawin, okay? Aniya, sa malambing na boses. Kahit anong oras ay mababasag ang boses niya dahil sa pagpipigil ng luha. Kukunin mo na po ba ako, mami? Pwede na ba akong sumama? Namimiss ko na po kayo. Anito. Walang nagawa si Ivana kundi lunukin ang lahat ng sama ng loob niya. Ang matinding awa sa anak dahil hindi niya maaaring isama si Allen sa pamamahay ni Ali. Pasensya na anak, hindi talaga pwede. Pero pangako balang araw magsasama na din tayo. Aniya. Tumango na lang si Allen. Kahit bakas ang lungkot sa mga mata ng bata dahil sa pangungulila sa sariling ina. Nagpaalam rin si Ivana sa anak upang makauwi nang maabutan pa niya si Ali na nakaupo sa sala pero hindi siya nag-abalang pansinin ng asawa niya. Marami siyang dapat unahin at wala siyang lakas upang makipagtalo. Lumipas ang 1 buwan at isa sa napansin ni Ali ang paglayo at pananahimik ni Ivana. Wala na rin itong inihahandang pagkain sa tuwing uuwi siya na hindi niya kinakain ni minsan man lang. Madalas niyang napapansin ang pananahimik nito, lalo na ang lungkot sa mga mata ng babae. Ang layo ng iniisip natin, Ali ah. Bakit? Nagising na ba ang asawa mo at iniwan ka? Biro ni Rosa, ang kaibigan niya. Bigla na lang nakaramdam ng kaba si Ali nang marinig yun sa babae. Automatikong nangunot ang makakapal niyang kilay. What the hell are you talking about? Hindi ako magagawang iwanan ni Ivana. Aniya, sa pagalit na tono. Easy. Nagtatanong lang ako, okay? Huwag kang sumigaw. Hindi bingi ang kaharap mo. At isa pa, ay bakit parang natatakot ka? Hindi ba? At hihiwalayan mo lang din naman ang asawa mo kapag nagkaroon ka ng balita kay Samantha? May panunuyan na tanong ni Rosa na mas lalong nagpainit sa ulo ni Ali. Hindi kami maghihiwalay. Hindi pa pwede dahil hindi ko pa siya napapaamin sa ginawa niya sa fiancé ko. Aniya. Nagkibit balikat si Rosa sa sinabi ng kaibigan. Ngunit iba ang nakikita niya sa mukha nito. Naroon ang takot at pag-aalala sa mukha ni Ali. At kahit hindi ito magsalita, alam ni Rosa na nahulog na ang kaibigan, ngunit nangunguna lang talaga ang galit nito at paghihiganti. Ikaw ang bahala, pero binalaan na kita at sana wag mong baliwalain. Pagpapaalala pa rin ni Rosa. Hindi na sila muling nag-usap, bagkus nagpatuloy na lang sila sa pagre-review ng susunod na kliyente. Lumipas pa ang 2 buwan at naging tuloy-tuloy ang gamutan ni Ivana. Sa awa ng Diyos, ay hindi pa naman nagkakaroon ng komplikasyon ang pagnagbubuntis niya. Idinaan na lang sa gamot at pag-aalaga sa sarili upang maipanganak ng maayos ang pinagbubuntis bago siya tumuloy sa chemo. Bakit ngayon mo lang sinabi? Ano sa palagay mo ang role ko sa buhay mo? Display? Habang masaya ako sa buhay, ay heto ka nag-aagaw buhay? Dadalhin na kita sa ibang bansa para ipagamot. Sabi ni Leonard. Narito sila ngayon sa ospital na pagmamay-ari ni Leonard upang alamin ang lagay niya. Hindi na talaga niya naitago ang sakit dahil na rin sa naubusan na siya ng pera at pinutol na rin ng mga magulang ang credit card niya. Kahit nakakahiyaman, ay nagawa niyang lapitan si Leonard sa ganitong kagipitan. Leon naman, makukuha pa naman sa gamot eh. At saka ipapanganak ko na lang ang anak ko pagkatapos ay tutuloy na ako sa gamutan. Pero hindi magandang ideya ang patagalin pa ang sakit mo.
Hindi ba dyan namatay ang mami mo noon? Paano kung dahil dyan sa pinagbubuntis mo, ay mas mapaaga ang pagbisita mo sa langit? Bakas man ang pag-aalala sa boses ni Leonard, ngunit ayaw naman itong mas lalong pahirapan ang sitwasyon. Naputol ang usapan nila nang pumasok ang bagong doktor ni Ivana. Ito ang kaibigan ni Leonard na si Sebastian. Pumasok ito na dala ang puting papel at ang pagkunot ng naggagandahang kilay. May resulta na ba ang check-up niyo sa kanya? Pwede mo na bang sabihin sa amin? Aligagang utos ni Leonard. Sinamaan naman siya lalo ng tingin ng kaibigan bago ito umupo sa kalapit na upuan. 4 months, exact ang pinagbubuntis mo. Tapos ay sa 4 months na gamutan, naging stable ang sakit mo. At hindi pa naman siya kumakalat. Napabagal ng gamot ang pagkalat ng cancer cells sa dugo mo. Anang doktor. Guminhawa ang pakiramdam ni Ivana dahil sa sinabi nito. Nakahinga siya kahit papaano, pero hindi naman yun tumagal. Pero hindi ko masisiguro kung kakayanin ng batang nasa sinapupunan mo ang mga gamot na dapat mong inumin. Dahil na rin sa lakas ng dosage nito. Hindi yun makakabuti sa bata at mas hihina ang kapit nito, kaya kahit anong oras pwede kang duguin. O pwedeng bigla na lang huminto at pagtibok ng puso niya. Sa sakit mo na to, Mrs. Raygrow, walang nakakasiguro kung tatagal ka ba o ang batang nasa sinapupunan mo. Mahabang paliwanag ng doktor na mas lalong nagpabigat sa sitwasyon. Kung ganun, wala na bang ibang paraan para pareho kami maligtas? Tanong niya. Ang kaninang magaan na sitwasyon ay mas lalong bumigat. Ang kaninang nagagawa pang magbiro ni Leonard, ngayon biglang naging seryoso ang kaibigan niya. Wala na. Dasal na lang ang kailangan kung kakayanin ng bata ang lahat ng gamot na iinumin mo. Kapag hindi ka naman uminom ng mga ito, o ang chemo, mapapaaga naman ang buhay mo. Tatanungin kita, Mrs. Raygrow, ang anak mo ba o ang sarili mo? Seryosong tanong ng doktor kay Ivana. Wala nang nagawa si Ivana kundi ang umiyak sa bisig ni Leonard. Ito ang unang beses na wala siyang magawa para sa kanilang dalawa. Hindi niya maaaring iwan si Allen dahil siya lang ang may iwan sa anak. Humagulhol ng sobra si Ivana habang ang dalawang lalaki ay puno ng awa na nakatingin sa kanya. Nang araw na yun, umuwi si Ivana ng mabigat ang loob. Ang akala niya ay dito na nagtatapos ang lahat ng paghihirap niya, ngunit hindi. Dumiretso siya sa loob ng banyo at inalis ang tela na nakatakip sa uluhan. Wala na ang dating malagong buhok dahil na rin sa mga gamot na kailangan niyang inumin araw-araw. Muling lumuha ang mga mata niya habang nakatingin sa malaking salamin at nakita niyang wala na ang dating Ivana. Ang tanging nakikita na lamang niya ngayon ay isang Ivana na nakakaawa at mahinang nilalang. Isang desperada at tangang babae na ipinilit ang sarili sa lalaking gusto. Ito ang kaparusahan mo, hindi ba? Dahil nagawa mong sirain ang relasyon ng sarili mong half-sister at ng kababata mo. Dahil sa pagiging ganid mo at pagmamahal. Kaya ang buhay ng anak mo ang nakasalalay. Sisi niya sa kanyang sarili. Lumabas siya ng banyo at hindi sinasadyang makita si Ali na may kasamang babae sa living room area. Taimtim silang nag-uusap na dapat ay hindi magiging interesado si Ivana, ngunit may nagsasabi sa kanya na huwag aalis at makinig lamang. Wala pa ba ang asawa mo? Okay lang bang dito muna ako? Paano kung bigla na lang siyang dumating at magulat kasi nandito ako? At saka wala ba kayong wedding picture? Tanong ng babae na kasama ng asawa niya. Tulad ng asawa niya ay nakasuot din ito ng formal suit. Kahit sa tindig ng babae, alam ni Ivana na isa itong abogado. Dapat bang bigyan ng wedding picture ang babaeng pumatay sa babaeng asawa ko na sana ngayon? Hayaan mo siya dahil nasa bahay lang siya ng kaibigan niya. Malamig na sabi ni Ali na nagbigay ng matinding panlalamig sa katawan niya. Hanggang kailan mo tatratuhin ang ganyan ng asawa mo? Hindi ba lumabas na sa ebidensya na wala siyang kasalanan na nagsuicide si Samantha? Bakit sa kanya mo pa rin sinisisi ang lahat? Dahil nagsisisi ako kung bakit ko hinayaang makapasok siya ulit sa buhay ko.
Hindi ko siya magagawang Hindi na kinaya ni Ivana ang mga salitang lumabas sa bibig ng asawa. Mas dumoble pang sakit nito nang makita ang wedding ring nito na nakatapon lang sa basurahan. Ang paghagulhol na lamang ang nagawa niya bago idinayal ang taong makakatulong sa kanya. Oo, mahal na mahal niya si Ali, pero napuno na siya. Hindi na niya kaya pa ang ginagawa nito sa kanya. Tama na ang ilang beses siyang lumapit sa mga pinsan nito. Pero sa pagkakataong ito, sarili na lamang ang makakatulong sa kanya. Hello? Sabi ng lalaki sa kabilang linya. Pigil ang bawat hagulhol ni Ivana na wag itong lumabas. Buong tapang siyang nagdesisyon ng gabing yon. Payag na ako sa inalok mo sa akin. Sasama na ako sa ibang bansa. Magpapagaling na ako. Aniya. Sa kabilang banda ay walang kaalam-alam si Ali sa sinasabi ng sariling bibig. Hindi niya gustong magsalita ng masakit, ngunit bakit inuunahan siya ng ego niya? Dahil ba sa unang beses sa buhay niya ay nagkamali siya sa pambibintang? Nakuha na niya kanina ang 3 taong hostisya para kay Samantha. Totoo ang lahat ng sinabi ng asawa niya at hindi niya alam kung ano ba ang dapat na maramdaman. Kahit ngayon lang, Ali, subukan mo magpakatotoo sa sarili mo. Hindi mo ba talaga mahal si Ramos? Kahit konti lang? Kahit sa loob ng ilang buwan na magkasama kayo? Alalahanin mo kung paano siya magpakaasawa sa'yo habang ikaw hindi. O siya, matrato ng maayos. Ito na rin ang unang beses na natulala si Ali dahil sa sinabi ng kaibigan. Bigla ring nag-flashback ang lahat ng ginawa nito para sa relasyon nila na binaliwala niya. Ang pag-aalaga nito sa kanya, kahit pagtrato ng masama ang isinusukli niya. Biglang bumigat ang damdamin niya dahil sa mga kagaguhang ginawa. Kasi sa totoo lang, isa lang ang nakikita kong dahilan kung bakit hindi mo pa rin maamin sa sarili mo na nahulog ka na sa asawa mo. Sabi ni Rosa na nagpaangat sa ulo ng binata upang tingnan siya. Natatakot ka lang aminin sa sarili mo na si Ivana naman talaga ang mahal mo at hindi si Samantha. Ni hindi mo nga inisip na half-sister ang dalawang yun, pero still, pinili mo si Ivana. Natatakot kang aminin sa sarili mo na mahal mo siya dahil sa guilt na nararamdaman mo dahil kay Samantha, hindi ba? Mas lalo lang nadagdagan nung namatay siya. Ang paninisi kay Ivana ang naging solusyon mo upang maitanggi na mahal mo siya. Pero hindi naman maitago ng mga mata mo ang takot sa tuwing naiisip na pwede kanyang iwanan. Mahabang pagpapaliwanag ni Rosa na nagpapulas sa mga mata ni Ali. Yumuko na lang siya dahil tama ang sinabi ng kaibigan. Natatakot siya at nakakaramdam ng guilt. Dahil simula ng mga bata pa sila ni Ivana, si Ivana na talaga ang nais ng puso niya. Anong dapat kong gawin? Paano kung bigla na lang? Hindi makaya ng isip ni Ali na bigla na lang mawala ang babae sa buhay niya. Eh di harapin mo ang bunga ng katangahang ginawa mo. Ani Rosa. 5 oras na rin na nakalilipas na umuwi na si Rosa. Dahil tapos na ang trabahong gagawin nila ngayon, narito na si Ali ngayon sa loob ng sarili niyang opisina at kanina pa umiinom ng alak. Ngunit hindi pa rin niya maramdaman ang pagkalasing. Inubos na lamang niya ang alak sa baso bago siya tumungo sa silid ng asawa. Naramdaman niya ang konsensya nang makita si Ivana na tahimik na natutulog. Mayroon sa dibdib niya na nagsasabing yakapin niya ang kanyang asawa. Nagpatianod siya, kaya nakita na lamang niya ang sariling nakahiga habang yakap ang babae. Mas isiniksik pa niya ang kanyang sarili sa gilid ng leeg nito. At sa isang iglap, nawala ang mga agam-agam niya. May problema ba? Mahinang tanong ni Ivana sa kanya. Mas lalong dumagdag ang konsensya sa puso niya. Wala. Tipid niyang sagot. Sigurado ka? Makikinig naman ako kung may problema ka. Ngunit mas isiniksik ni Ali ang muka sa leeg ni Ivana. Hindi na malaya ni Ali na tumulo na pala ang luha niya. Pero ang mas hindi niya inasahan, nang ikulong ni Ivana ang mukha niya sa maliliit itong mga kamay. May problema ba? Hindi ka naman iiyak ng ganyan kung wala.
Mahal na mahal mo talaga si Samantha. I'm sorry. Pero umiling si Ali. Ngayon na niya nakikita ang hindi niya nakita noon pa man. I'm sorry, Eve. I'm really sorry. Sa unang pagkakataon, nagawa na niyang humingi ng tawad sa babae. Pero yun na pala ang huling beses na mayayakap niya pa ito. Dahil nang imulat niyang muli ang mga mata, wala na si Ivana. Totoo nga ang sinabi ng kaibigan at mga pinsan niya. Naiiwan siya ni Ivana. Iniwan siya ni Ivana nang walang pagdadalawang isip at wala siyang nagawa kundi ang humagulhol at magsisi. Pagkalipas ng 5 taon, ng pagdudusa ni Ali, ay halos inubos na niya ang panahon at oras sa paghahanap kay Ivana ngunit wala pa rin. Hinalughog na niya ang buong Pilipinas pero hindi niya pa rin ito matagpuan. Pinabantay na rin niya ang mga airport pero walang Ivana Flores Ramos ang nakita. Rosa, wala pa rin bang lead kung nasan si Ivana? Araw-araw na lang niya itong tinatanong sa kaibigan. Pero isa lamang palagi ang isinasagot. Wala. 5 taon na rin ang lumipas, Ali. Pangalawang pagkakataon ang sinayang mo. Ngayon wala na talaga siya. Hayaan mo na lang siya maging masaya. Matabang na sagot ng kaibigan. 5 taon ang nakalipas na makita niya si Ivana sa ospital na may sakit ito. Ngunit kinain siya ng galit nang malamang anak ni Maxwell ang batang dala nito. Ngunit isang pagkakamali na hinayaan niyang mawala ito sa buhay niya. At ngayon ay wala na talagang nakakaalam kung nasaan ito. I'm sorry. Huwag ka sa akin humingi ng tawad. Dapat sa asawa mo at sa batang inakala mong hindi sayo. Sabi ni Rosa sabay alis sa opisina niya. Sobra na ang paghihirap niya dahil sa mga katangahang taglay niya. Dahil hindi niya pinakinggan si Ivana. Ang batang kasama nito ay anak niya. Ngunit base sa pag-iimbestiga, may tinagong anak si Ivana na nagkangalang Allen Regro. Nang pihitin niya pa kanan ng folder, lumantad sa kanyang carbon copy niyang kamuka. Hindi na malayan ni Ali ang pagluha niya habang nakatitig sa larawan ng anak. Isa lang ang nasa isip ni Ali. Nagbunga ang gabing yun bago nagsimula ang gulo sa buhay nila. 10 taon ang nasayang dahil sa kabubuhan niya. Dahil mas pinili niya ang maghiganti kaysa buksan ang isip. God! Naibulong niya bago humagulhol. Sa kabilang banda, ay problemado si Ivana. Dahil kailangan niyang umuwi ng Pilipinas para sa susunod niyang kliyente. 5 taon din ang maranasan niya ang dilubyong yon, na sumira sa kanya. Ngunit look at her now. Nasa magandang buhay na siya. Tatanggapin mo ba ang hinihinging tulong ni Sebastian sa'yo? Ikaw ang kukunin na lawyer para sa custody ng anak niya. Tanong ni Leonard, ang nakasama niya sa ibang bansa habang ang kaibigan niyang si Sebastian naman ang nag-aalaga sa kanya hanggang sa makapanganak siya. Hindi pa masasabi ni Ivana ang naligtas siya sa sakit niyang leukemia. Pero malayo na siya sa kapahamakan. Sa awa ng Diyos ay nakaligtas ang anak niyang si Aleha, ang babaeng bunsong anak. Naging malusog ito nang isilang niya at wala naman naging komplikasyon. Kasunod naman noon ay ang patuloy niyang pagkikimo hanggang sa maging normal na ang lahat. Ano pa nga ba? Malaki ang utang na loob ko kay Sebastian. At isa pa, hindi madali ang mawala ng anak. At ito na lang pagpapasalamat ko sa kanya. Sagot naman ni Ivana matapos niya ibaba ang impormasyon sa kaso ni Sebastian. Dahil na rin sa gamutan niya noon, naisipan ni Ivana na mag-aral ng law at ngayon ay isa na siyang ganap na abogado. Paano kung magtagpo kayo ng asawa mo? Makakaya mo na ba? Oras na rin siguro para harapin ko na siya, di ba? 5 taon na rin yun. At isa pa, hindi na ako galit sa kanya. Mas naiintindihan ko na ngayon. Nakangiting sabi niya. Napakaswerte talaga ng hayop na yun. Ba't kasi hindi na lang ako? Nakakasakit ka ng loob, alam mo ba yun? Bakit hindi mo man lang ako mabigyan ng chance? Kunwari pang nasasaktan itong sabi. Loko, isusumbong talaga kita sa girlfriend mo pag uwi natin sa Pinas. As if naman magagalit ang babaitang yun. O siya, handa ka na bang umuwi? Alam mo naman ang mga consequences na pwedeng mangyari, hindi ba? Muling tanong ni Leonard. Oo naman. Nakangiting sagot ni Ivana.
Masakit ang ulo ni Ali habang binabasa ang impormasyon ng sunod niyang kliyente. Dahil kahit saan niya tingnan ay talo ang kliyente niya. Dahil kahit anong laban ang gawin nila, tagilid ang babaeng nasa harapan niya. Aware ka naman hindi ba na sinaktan mo, pisikal ang anak mo, at takot sa iyo ang anak mo? Hindi ka mananalo sa kasong to. Hindi ka mananalo sa korte kung marami kang ginawang hindi maganda sa bata. Malakas ang hawak ng kabilang kampo. At isa pa ay, hindi ako pabor sa ginawa mo. Ani Ali, sa babaeng nasa harapan niya. Hindi ba magaling kang abogado? Wala ka ba magagawa para makuha ang anak ko? Makuha din ang kalahati ng yaman ng asawa ko? Sigaw pa ng babae. Hindi mo pa ba naiintindihan na wala kang laban sa asawa mo? Banayad pang sabi ni Ali, pero malapit nang maputol ang pasensya niya. Gumawa ka ng paraan para labanan ng abogado ng asawa ko. At saka ito naglakad paalis ng opisina ni na Ali. Ay siya namang pagpasok ng babaeng, ilang buwan na rin siyang pinipeste. Ali, pinagdala kita ng lunch. Alam ko hindi ka pa nakakapagtanghalian dahil sa busy ang schedule mo. Anang babae na si Sofia. Ito ang babaeng tinulungan niya makawala sa abusadong pamilya. Ang dating babae ni Maxwell, ngunit ngayon ay wala na rin itong tigil sa panggugulo sa kanya. Lantaran na nga ang pagsusuot ng wedding ring, ngunit wala itong pakialam. Sofia, alam mo naman na may asawa ko, hindi ba? Sabi niya sa babae. Oo naman, pero hindi pa naman siya bumabalik kaya ako muna mag-aalaga sa'yo. Sagot nito na parang wala lang. Sumasakit ang ulo ni Ali dahil ngayon niya nakilala ang mas desperadang babae kaysa sa sinasabi niyang desperadang asawa niya noon. Naniniwala na siya na totoo ang karma dahil nalalasap niya na ito. Please lang Sofia, tigilan mo na to dahil wala kang mapapala sa akin. Ani Ali, pero matigas talaga ang babae. Magugustuhan mo rin ako balang araw. Desidido nitong sabi. Lumipas ang isang linggo at sa wakas ay nakatapak na rin si Ivana sa Pinas. 8 oras din ang flight niya kasama ang 2 anak at ang kaibigan na si Leonard. It's been a while. Simula na makatapak ako sa Pinas. Nakakamiss din ang init at polusyon ng Pinas. Masayang sabi ni Leonard habang pasa ng babaeng anak ni Ivana. Sigurado ka at handa kang makita ang kulog mong asawa? Nakakayamot ang isang yon. Balita ko, nasira ang buhay nun simula nang mawala ka. Pakiusap lang at huwag kang magpapauto ulit. Paalala ni Leonard sa babae. Oo na po. Ayan na pala si Sebastian. Sabay duro kay Sebastian na nag-aantay sa labas ng airport. Nakaramdam ng awa si Ivana dahil sa itsura ng doktor. Namayat ito at nangingitim ang ilalim ng mata. Halata ang problema. Eve, salamat at pumayag ka sa pakiusap ko. Anang doktor, simula na makalapit na si Ivana. Wala yun. Para saan pa at ang laki din ang naitulong mo sa akin. Sagot naman ni Ivana. Isinakay na ni Leonard ang mga anak niya sa loob ng van at patungo sila ngayon sa kondong titirahan nila pansamantala. Bukas na ang unang hearing namin na ex-wife ko at gusto ko na sanang matapos ang agawan namin sa bata. Kahit magkano pa ang gustuhin niyang salapi ay papayag ako. Basta wag lang niya makuha ang anak ko. Napag-aralan ko na ang kaso niyo ng asawa mo at masasabi kong malaki ang panalo mo sa laban na to. Wala siyang makukuha ni piso sa'yo at kahit anong pagmamakaawa niya, pwede mo pa siyang sampahan ng kaso kapag lumapit siya muli sa inyo ng anak mo. Pagpapagaan ang loob ni Ivana sa lalaki. Ang kaninang nanlulumong mukha ng doktor ay nagkaroon ng ginhawa. Hindi na nila pinansin ni Leonard nang umiyak ito sa harapan nila. Dahil saksi sila kung gaano kasakit mawala ng anak. Hindi ni naman gugustuhin ng mawala ng anak. Dumating na sila sa kondong tutuluyan nila. Iniwan na rin sila ni Leonard dahil pupuntahan daw nito ang nobya. Pagpasok pa lang nila sa kondo, isang katanungan ang sumalubong kay Ivana galing sa panganay na anak. Mom, hindi ba talaga namin pwede makilala si Daddy? 10 taon na ang panganay niyang si Allen. Kaya naiintindihan niya kung bakit nagsisimula na itong magtanong sa ama niya. Anak,
I know po, Mommy. Nagtatanong lang po ako. Malungkot ngunit nakangiting sabi ng anak niya. Hindi naman sa ayaw ko siyang makita niyo. Pero bigyan mo ko ng sapat na araw, okay? Paliwanag niya sa anak niya. Tumango si Allen at ito na ang umasikaso sa nakababatang kapatid. Napakaswerte niya sa anak dahil mature na itong mag-isip sa edad niyang ito. Muling ibinalik ni Ivana ang tingin sa kaso ni Sebastian. May kaunting kabaman pero alam niyang may papanalo niya ito. Kinabukasan, 6:00 pa lang ay nakaredy na si Ivana para sa hearing nila mamaya. Suot ang itim na long sleeve at pencil skirt, mayroon din siyang suot na salamin. Maayos din ang pagkakaayos ng kanyang buhok at kaunting kulay sa labi, kaya naging presentable siya. Naabutan pa niya si Sebastian sa living area, nanginginig dahil sa kaba. Tinapik pa niya ang balikat nito upang sabihin na magiging maayos ang lahat. Taas noo silang pumasok sa hearing room. At ganoon ang gulat ni Ivana nang mabungaran si Ali. Ito pala ang lawyer ng kabilang kampo. Pinanatili ni Ivana ang walang emosyon na muka at nilagpasan si Ali na gulat at puno ng pangungulila ang mga mata. Let's start this based sa mga nilabas niyong ebidensya. Totoo bang sinaktan mo ang anak mo, Mrs. Benitez? Totoo ba ang inaakusa ni Mr. Benitez? Tanong ng judge sa kabilang kampo. Of course not, Your Honor. Bakit ko naman sasaktan ang anak ko? Mahal na mahal ko ang anak ko at ni minsan ay hindi ko siya sinaktan. Sagot ng babae sa kabilang panig. Sinungaling ka talaga. Sinaktan mo ang anak kong hayop ka. Sinaktan mo siya. Your Honor, may lalaki ang taong yan. Sigaw naman ni Sebastian, kaya agad siyang pinakalma ni Ivana. Pero bigla na lang, nanlisik ang mga mata ni Ali nang makita ang pagyakap ni Ivana sa lalaki dahil umiiyak na ito. Relax. Paalala pa ni Ivana sa lalaki. Dito siya kumalma at muling bumalik sa upuan. Tumagal ng 2 oras ang hearing at nagsigawan sina Leonard at Ivana nang maipanalo nila ang kaso. Kusang inilaglag ni Ali ang kliyente kaya napawalang bisa ang kaso ng kabilang panig at nakuha ni Sebastian ang custody ng anak at nakasuhan pa ang asawa niya. Maraming salamat, ani Sebastian na makalabas sila. Isang matamis na ngiti lamang ang naibigay ni Ivana sa kaibigan. Wala yon. Alam kong dapat lang na nasa iyo mapunta ang custody ng anak niyo dahil isa ka mabuting ama. Dagdag pa ni Ivana. Nagpaalam na ito na uuwi na. Kaya tumango na lamang si Ivana at muling bumalik sa loob ng silid. Pero hindi niya inakala na naroon pa si Ali. Eve, pwede ba tayo mag-usap? Ani agad kay Ivana. Pasensya na pero kailangan ko kasing umuwi. Hinahanap na ako ni... Babe, andyan ka lang pala. Tara na. Hinahanap ka na ng mga anak natin. Singit ni Leonard at hindi pa ito kontento at tinakbayan pa niya si Ivana. Nasasaktan si Ali pero mas piniling umiwas ng tingin si Ivana. Pasensya na Attorney Regro pero kailangan ko kunin ang asawa ko. Pambabwisit pa ni Leonard. Asawa? Alam ba ng lalaki niya nakasal ka sa akin? Madiin ang pagkakasabi ni Ali kahit si Ivana ay kinilabutan. Alam mo rin ba na wala ka ng karapatan ngayon sa kanya? Bira din ni Leonard. Upang maiwasang mag-away, nagpa siya si Ivana na putulin ang nagiinit nilang mga ulo. Mas pinili niyang sumama kay Leonard at unti-unting inalis ang tangan ni Ali sa braso niya. Please, pagsusumamo pa nito. Pero tuluyan nang tumalikod si Ivana at naglakad palayo sa asawa. Sa bawat takbang niya, ay ang mabigat niyang dibdib dahil nasasaktan siya sa mga tingin ni Ali. Wipe those tears, Ivana. Huwag ka na muling maging mahina at hayaan mo siyang namnamin ng hirap. Bulong ni Leonard. Simula nang magtagpo ang landas nila ni Ali, ay hindi na siya tinantanan nito. Naging istorbo na rin ang binata sa trabaho niya at sinimula na siyang guluhin, kaya narito siya sa pinsan ng asawa na si Maxwell Hamilton. Pasensya na talaga, Max. Hindi ba ako nakakaistorbo sa love life mo? Biro pa niya sa lalaki. Ito ang nag-iisang tumulong sa kanya noon. Ngunit kalaunay, tumulong na ang lahat ng pinsan ni Ali. Wala yun, ikaw pa ba? Parang hindi kita naging ex-girlfriend.
Biro pa ni Maxwell. Pero tumawa lamang si Ivana dahil isa din palang baliw ang isang to. Pero maiba tayo. Gusto mo bang kasuhan si Ali ng harassment? Pwede mo na rin siyang i-anal. Para naman makapag-asawa ka na ng bago. Hindi yung baliw na gaya niya. Ani to. Pag-iisipan ko sa ngayon. Gusto ko lang na maging maayos muna ang mga anak ko at makapagtrabaho na rin na maayos. Yeah, okay lang nang may kalaro naman ang anak ko na si Maxillian. Sabay turo sa anak nitong kalaro ng mga anak niya. Kamukhang kamukha ni Maxwell ang bata. Gusto man niya itanong kung nasa ng ina nito ay hindi niya magawa. Dahil na rin sa iba ang mga mata ni Maxwell at napupuno ito ng lungkot at pangungulila. Kinabukasan, maagang umalis si Ivana sa mansyon ni Maxwell upang pumasok sa trabaho. Laking gulat niya nang makita na puno ng bulaklak at chocolate ang lamesa niya. Ito ang unang araw niya sa kumpanya na pinasukan niya. Isa itong law firm incorporation. Sino ang nagbigay ng mga bulaklak na to? Alangan pa niyang tanong sa mga katrabaho. Nagtitigan pa ang mga ito bago itinuro ang paparating na si Ali. Nagustuhan mo ba ang mga bulaklak? Sabay kamot pa sa likod ng batok at mistulang nahihiya. Mukha bang gusto ko ng bulaklak? May nagsabi ba sa'yo na punuin mo ng bulaklak ang mesa ko? Isa pa, anong ginagawa mo dito? Sunod-sunod ang tanong niya, kaya hindi rin nakapagsalita si Ali. Isa ako sa mga shareholders ng company. Simpleng sagot ng binata. Kamunti ka nang masapok ni Ivana ang sarili. Dahil bakit nga ba niya nakalimutan na nuknukan ng yaman ng isang to? Alisin mo ang bulaklak mo rito, Regro. Nakakaistorbo kasi sa trabaho ko at lalo na't marami akong aasikasuhin na papeles. Ilalagay ko na lang muna sila sa opisina ko at iuwi mo mamaya. No thanks. Tanggi ni Ivana. Ginawa naman ni Ali ang gusto niya at inalis sa mga bulaklak kaya nakapagtrabaho siya ng maayos. Ngunit hindi pa pala doon natatapos ang lahat. Nang paulanan naman siya ng masasarap na pagkain. Napatampal na lamang ng noo si Ivana nang makita ang mamahaling pagkain na nabibili sa sikat na restaurant. Bakit hindi mo ginalawang pagkain mo? Alam mo ba na minsan lang may maglibre sa atin dito? Sabi ng katabi niyang katrabaho. Wala akong gana. Kung gusto mo, iyon na. Aniya, dahil sa matinding pride kahit nagugutom na talaga siya. Ikaw ang bahala. Anyway, parang nakita na kita. Oo, parang nakita na talaga kita. Sabi pa nito at pinagbastang maigi ang mukha niya. Nagtatanong ang mga mata ni Ivana dahil hindi naman siya modelo para makita siya ng basta-basta. Alam mo, nagugutom ka lang. Biro na lamang ni Ivana at bumalik sa binabasa. Oo, natatandaan ko na kung saan kita nakita. May malaking wedding picture si Attorney Regro sa opisina niya. At ikaw yon. Oh my God, I'm sorry hindi agad kita nakilala. Hinging paumanhin pa ng katrabaho. Pero hindi nagulat si Ivana sa pagyuko nito habang humihingi ng sorry, kundi sa sinabi nitong wedding pictures. Ni minsan ay hindi sila kinasal sa simbahan, kaya wala silang wedding pictures. Kaya nagtataka siya kung paano sila nagkaroon noon. Pero pinagsawalang bahala niya yun at ipinokos ang sarili sa ginagawa. Hindi napansin ni Ivana nang unti-unti siyang kainin ng antok hanggang sa makatulog. Sa kabilang banda ay hindi mapaglagyan ng ngiti ni Ali habang inaalala ang mukha ng asawa. Namumula kasi ang pisngin nito na makita ang mga bulaklak na binili niya. 4 na oras din siyang nagde-daydream nang mapansing madilim na pala sa labas. Dito niya lang napagtanto na 6:00 na pala ng gabi. Pero ang hindi niya inaasahan ay nang makita si Ivana na natutulog sa mesa. Dahan-dahan siyang lumapit sa babae at pinagbasdan ang mukha nito. Hindi mapigilan ni Ali na magsisi habang pinagmamasdan ang magandang mukha ng asawa. Ngayon siya nakaramdam ng matinding pagsisisi dahil bakit niya nagawa iyon sa asawa niya noon. I'm sorry. Gagawin ko lahat para mapatawad mo ko. Mahinang bulong niya rito. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan, Ivana. Pero mahal na mahal kita. Alam kong huli na to. Pero mahal na mahal kita. Huli na mapagtanto ko yon.
Sana pwede pa. Sabi ni Ali na puno ng lungkot at sakit. Bigla na rin tumulo ang mga luha nito. 5 taon siyang nagsisisi sa lahat ng nagawa niyang mali kay Ivana. 5 taon siyang nangulila sa presensya ng asawa, pati na ang tsansang makita ang paglaki ng mga anak. I'm sorry. Muling bulong nito bago inilagay ang coat sa natutulog na asawa. Pinatakan pa niya ng halik ang uluhan ni Ivana bago ito naupo sa tabi ng dalaga at ipinikit ang mga mata. Pigil naman ni Ivana ang mahihinang hikbi dahil gising siya nang sabihin yun ni Ali. Dahan-dahan niyang binalingan ng tingin si Ali na mahimbing na natutulog. Napangiti siya dahil sa mga sinabi ng lalaki, ngunit hindi na ito sapat sa ngayon. I'm sorry din kung nasira ko ang buhay mo. Simula nang mamatay si Samantha. Pero mahal pa rin kita. Pero sa ngayon, hayaan muna natin ang mga sarili natin. Balik bulong niya sa lalaki, bago din ito hinalikan sa noo. Lunes nang magpasya si Leonard at si Allen at Aleha na tumungo sa mall upang mamili ng mga lulutuin. Kaarawan kasi ni Ivana ngayon, kaya gusto nilang sorpresahin si Ivana. Tito, pwede ba ako pumunta sa chocolate shelves? Gusto ko lang regaluhan si mama ng paborito niyang chocolate. Paalam ni Aleha, ang 5 taong gulang na anak ni Ivana. Pero baby, pwede bang hintayin mo muna kami matapos si kuya at sasamahan ka namin doon? Baka kasi maligaw ka, baby. Pero tito... Baby Aleha. Yumuko na lang ang batang babae at naghintay sa isang gilid matapos mamili ng dalawa. Pero talagang sadyang matigas ang ulo ni Aleha at pinili pa rin niyang pumunta sa shelves ng mga chocolate. Hindi sinasadya na makabungguan niya ang hindi kilalang babae. Sa sobrang lakas ng pagkakabunggo, tumilapon ng mga hawak na chocolate ng batang babae. Nasaktan pa ito dahil napasalampak na ito sa sahig. I'm sorry, baby. Diyos ko, hindi ko sinasadya. Sabi ng matandang babae at inalalayang makatayo ang bata. I'm sorry, baby. Hindi talaga sinasadya ni Lola na tamaan ka. May masakit ba sa'yo? May sugat ka ba? Sabi pa nito at sinuri ang mga tuhod ng bata. Pero nang magtaas ng tingin ng ginang, nagulantang ang buong pagkatao niya. Kasabay ng pagkagulat ay ang pagtulo ng mga luha nito. Ali? Kamukha mo si Ali, ang anak ko. Bulong ng ginang na si Veronica. Sa kabilang banda, katatapos lang ng hearing ng bagong kliyente ni Ivana at tumagal yun ng 3 oras dahil mahirap ang kalaban ng kabilang panig. Wala pa siyang kain at pahinga simula nang hawakan niya ang kasong ito. Ngayon lang siya nagkaroon ng oras upang makakain ng mabilisan. Pero nagulat siya nang makita ang sandamakmak na missed calls at messages ni Leonard. Agad niyang sinagot ang tawag nito nang mag-pop up sa screen ng cellphone. Leonard, may problema ba sa mga bata? I'm sorry, Ivana, pero nawawala si Aleha. Hindi namin alam saan siya nagpunta pero kasama namin siya kanina dito sa supermarket. I'm sorry talaga. Napatayo nang wala sa oras si Ivana at nakaramdam ng matinding takot. Ang 5 taong gulang niyang anak ang nawawala. Nasaan kayo? Inilapit niyo na sa mga pulis? Oo, pero ayaw nilang gumawa ng aksyon dahil 1 oras pa lang nawawala si Aleha. Sagot ni Leonard ulit. Hindi napigilan ni Ivana na lumabas ng kumpanya kung nasan siya. Nakasalubong pa niya si Ali na busy din dahil sa dami nitong hawak na kaso. Hey, sabi pa nito. May problema ba? Ba't parang namumutla ka? Huwag muna ngayon, Ali, please. Nilagpasan niya ang lalaki ngunit hindi nagpaawat si Ali at sinundan siya nito. Let me help you. Huwag mong sarilihin kung may problema ka. Sabi ni Ali habang hinahabol ng babae patungong parking lot. Ivana, tulong? Hindi ko kailangan ng tulong mo. Pwede ba wag mo na ngayon? O kaya pwede ba sa ibang araw na lang? Ngayon lang ako makikiusap sa'yo. Sigaw ni Ivana sa lalaki dahil sa tindi ng pag-aalala niya sa anak. Let me help you kahit ngayon lang please. Pagsusumamo ni Ali. Kusang tumulo ang luha ni Ivana habang nakatitig sa mukha nito. Nawawala ang anak ko. Pag-amin niya. Hindi na nagulat si Ali sa sinabi na yon. At yun ang pinagtaka ni Ivana.
Walang emosyon na mukha ni Ali habang nakatingin sa mga mata niya na puno ng luha. Dito niya napagtanto na walang pakialam sa kanya si Ali. Walang reaksyon na baka sa kanya ang mga anak niya pero wala. Tatalikod na sana siya nang marinig ito. Ihanda ang lahat ng pulis. Pakisabi kay Xavier Maxwell, Kasia at Canix na nawawala ang anak ko. Halughugin ang buong Pilipinas. At kapag hindi nahanap ang anak ko sa loob ng 30 minuto, iisa-isahin ko kayo. Pagbabanta ni Ali. Nakaupo sa malapad na sofa si Ivana habang kayakap ang anak na si Allen habang hinihintay ang balita sa anak nila. Narito rin si Leonard na tahimik lang din at sinisisi ang sarili dahil naging pabaya. Ali, wala pa bang balita sa anak ko? Magdadalawang oras na kasi. 5 taong gulang lang yun. Paano kung may mangyaring masama sa kanya? Mabilis namang lumapit si Ali sa asawa at niyakap ito ng mahigpit. Pinaramdam niya na wala nang mangyayaring masama sa anak nila dahil buong ang kanya ang naghahanap sa nag-iisang anak na babae. Shh! Huwag kang mag-alala. Mahanap nila ang anak natin. Lumipas ang 1 oras at bumukas lamang ang pintuan ng living room area. Iniluwa nito ang buong angkan ng Hamilton. Simula kay Canix, Calix, Kasia Maxwell at Xavier. May mga suot pa silang uniforme at hawak na baril. May balita na ba sa anak ko? Unang salubong ni Ali sa lahat. Pero ang hindi inaasahan ni Ali nang makatikim siya ng isang malakas na sapak sa mga pinsan niya. Ang kapal talaga na mukha mo ang kininulit ang babaeng binasura mo noon. Hayop ka! Mabuti na lang talaga at nagpakita ka sa amin. Sigaw ni Maxwell sa nakahandusay na si Ali. Kulang pa yan sa kagaguhang ginawa mo sa asawa mo. At ayan, nawawala ang anak niyo dahil din sa'yo. Sabi ni Xavier at muling nakatikim ng isang sipa si Ali. Nagtataka si Ivana sa ginagawa ng mga ito sa asawa niya. Haharang na sana siya nang pigilan siya na magandang babae. Oops! Huwag mo silang pakikialaman. Hayaan mo siyang matikman ng parusa niya. By the way, ako nga pala si Kasia, pinsan ni Regro. Pagpapakilala nito. Malugod na tinanggap ni Ivana ang pahikipagkamay ng babae. Mga hayop kayo? Hahayaan ko lang kayo na bugbugin ako ngayon dahil alam kong kasalanan ko. Pero, ang tinatanong ko ay nakita niyo na ba ang anak ko? Sabi ni Ali at dahan-dahang tumayo. Duguan na ang labi at ilong ng lalaki. Nangingitim na rin ang gilid ng mata nito dahil sa pambubugbog sa kanya ng mga pinsan. Huwag kang mag-alala, nasa mabuting lagay ang anak niyo. Si Kasia ang sumagot sabay di 4 sa harapan nila. Anong ibig mo sabihin? You'll see. Makahulugang sabi ni Kasia. Wala pang 2 minuto, biglang bumukas ang pintuan at iniluwan nito ang batang nagtatatalon pa sa saya. Aleha! Sigaw ni Ivana at dali-daling napitan ng anak. Niyakap niya ito na sobrang higpit. Anak, saan ka naman ang galing? Alam mo ba na sobrang nag-alala sa'yo si mami at kuya? Nagtatampong tanong ni Ivana sa anak. I'm sorry po. Sama lang ako kay Lola eh. Masaya pang sabi nito. Dito lang napansin ni Ivana ang isang ginang. Taimtim na nakatingin sa kanya at nakilala niya ito. Ito ang ina ni Ali. Mom. Mahinang tawag ni Ali. Mag-uusap tayo. Anang ginang sa malamig na tono. Nag-usap si Ali at ang ina nito ng masinsinan. At sa wakas, natapos ang 5 taon na paglilihim nila sa lahat. Lumuhod siya sa sariling ina dahil sa nagawang kagaguhan sa asawa. Ngunit dahil isang ina si Veronica, ay hindi niya kailanman matitiis ang anak. Naiintindihan niya ito kaya nagawa niyang patawarin. Nakita niya kung gaano kamahal ni Ali ang mag-ina nito. Natuto na siya sa ginawa niyang kalokohan noon. Nilinis niya ang lahat ng pagkakamali upang makapagsimula ulit. Tahimik na ang lahat at payapa na makauwi sina Canix at ang iba pa. Naiwan si Ali at Ivana kasama ang kanilang mga anak. Nadatan pa ni Ali si Ivana na umiinom ng wine sa maliit na Teresa. Let's talk. Malamig na sabi ni Ivana. Lumapit naman si Ali at kumuha na rin ng wine at nilagok ito. Magkatabi nilang pinanood ang maliwanag na buwan.
Sinong mag-aakala na mag-uusap tayo ngayon na hindi nagkakasakitan? Na pareho pa din natin pinapanood ang maliwanag na buwan. Pagsisimula ni Ivana at sinulyapan pa ang asawa na may totoong ngiti sa labi. I'm sorry. Noon, gustong-gusto ko marinig ang sorry mo. Pero ngayon hindi na siya mahalaga sa akin. Mas naiintindihan ko na kung bakit gano'n na lamang katindi ang galit mo sa akin. Kasi kamuntikan na rin ako mawala ng anak. Tapos kamuntikan na rin ako mawala. Nakita ko lahat ng galit sa mga mata mo noon. Sa mga taong nakasama ko nung nasa lugmok ako. Pero nagpapasalamat na rin ako sa lahat ng naranasan ko. Dahil unang-una, nakawala ako sa pamilya ko. Pangalawa, naging matatag at mas matapang ako. Mahabang wika ni Ivana na hindi pa rin nabubura ang ngiti sa labi. Tahimik naman si Ali dahil kahit hindi siya magsalita, nararamdaman niya na he already lost the woman he genuinely loved. Naging madamot ako sa mga anak ko kasi inisip ko yung sakit na idinulot mo sa akin. Habang sila'y iniintindi ako sa mura nilang edad, nakontento sila kung ano lang ang kaya ko. Unti-unti nang nauutal ang boses ni Ivana. I'm sorry. Pinagsisihan ko ang lahat ng yon. Pinaniwala ko ang sarili ko na mahal ko si Samantha para hindi ko maramdaman ng guilt ng pagkawala niya. Patawarin mo ako, Ivana, kung nasaktan kita. Pinagsisihan ko ang lahat. Please give me another chance. Gusto kitang mahalin ng tama sa pagkakataong ito. Pagsusumamo ni Ali. Lumuhod pa siya sa harapan ni Ivana habang humahagulhol. Hindi na niya kakayanin pa kung mawawala si Ivana at ang mga anak niya sa pangalawang pagkakataon. Please, gusto kong bumawi sa'yo. At sa mga anak ko. Patawarin mo ako kung naging gago ako. Please let me make it up to you. At sa anak natin. Gusto kitang mahalin ng tama. Umupo na rin si Ivana upang magkatapat ang mukha nila ni Ali. Call her tanga o uto-uto pero sobrang mahal niya ang lalaking to. Isang malawak ng ngiti ang gumuhit sa labi niya. Mahal pa rin kita, Ali. Hindi nagbago yon. Noong huling hininga ko, ikaw pa rin ang iniisip ko. Pero pakiusap, alagaan mo na ngayon ang puso ko. Dahil sa oras na mabasag itong muli, hindi ko na maipapangakong ikaw pa rin. Sabi ni Ivana. Isang matamis na halik ang iginawad ni Ivana sa asawa. Sinuklian naman ito ni Ali ng pangungulila ng sobra. Naghiwalay lamang sila nang marinig ang pagtawag ng kanilang anak. Lumuluha pa silang nagkatitigan bago nila sabay niyakap ang mga anak. Salamat, bulong ni Ali na puno ng galak at pagmamahal. Makalipas ng 2 taon, ay naging payapa ang pamumuhay ni Ali at Ivana. Bumawi si Ali ng sobra-sobra upang maipakita ang sinserong pagmamahal niya. Ngunit hindi ata ngayon dahil magkaaway sila. Allen, hindi pa ba ako papapasukin ng mami mo sa loob? Ilang araw na kasi ako natutulog sa sala. Sumbong ni Ali sa panganay niyang anak na si Allen. Sinamaan naman siya ng tingin ng anak sabay irap. Allen, wag mo akong iniirapan ng ganyan. Naku, baka mawalan ka ng mana. Pananakot pa niya sa anak. Okay lang, Daddy. Dahil mawawalan ka naman ng asawa dahil itatago ko si Mami. Pagbabanta din pabalik ni Allen. Nanlalaki ang mga mata ni Ali dahil hindi siya makapaniwala sa sinabi ng anak. Hindi niya alam kung kanino ito nagmana, ngunit wala talaga itong takot sa kanya. Naalala pa niya kung paano ito bumuntot sa kanya noon. Ngunit ngayon, daig pa niyang may ketong sa pandidiri ng anak sa tuwing naglalambing siya. I'm sorry po, Daddy. Pero ganyan po si Mami kapag naglilihi siya. Bulalas ng anak niya, kaya muling bumalik ang tingin sa anak. Anong sinabi mo? Buntis ang mami mo? Opo, ganyan na ganyan siya kay Aleha eh. Masungit siya sa amin ni Tito Leonard. Maski si Tito noon ay natulog sa labas ng penthouse. Kibit balikat pang sabi ni Allen. Hindi napigilan ni Allen na mapasigaw at magtatalon-talon dahil sa wakas ay buntis na ang asawa niya. Panayhiyaw siya na parang wala nang bukas hanggang makita sila ni Ivana na pababa sa hagdan. Anong kalokohan to, Ali? Bakit ka nagsisisigaw? Kala ko naman may sunog. Nakataas ang kilay na tanong ni Ivana.
Kasi ang sabi ng anak natin, Bun. Alin anak, ibili mo naman si mami ng napkin sa grocery. Putol ni Ivana sa sasabihin sana ni Ali. Nabura ang ngiti ni Ali at nagtatakang tumingin sa anak. Tumakbo si Ali ng sobrang bilis paalis ng living room. Naiwang nakanganga si Ali dahil sa kalokohan ng anak. Ano nangyari sa'yo? Para ka natuklaw ng ahas. Laglag balikat na lumapit si Ali at yumakap ng sobrang higpit kay Ivana. Niloko na naman ako ng anak mo. Sumbong niya. Natawa si Ivana dahil sa ugali ng asawa ay namana ng anak nila. Parang hindi mo naman ugali ang ugali ng anak mo. Natatawang sambit ni Ivana. Gusto ko ng anak. Ng maraming anak. Pagmamaktol pa nito. Wala nang nagawa si Ivana kundi ibigay ang nakatagong piti upang sorpresahin sana ang asawa. Sunod-sunod ang patak ng luha ni Ali nang makita ito. Isang mahigpit na yakap at pasasalamat ang tanging lumabas sa bibig ni Ali. Naluha na rin si Ivana dahil sa galak na nararamdaman. Simula nang pinili niyang bigyan ng pangalawang pagkakataon si Ali Regro. Mahal na mahal kita, Ivana Regro. Salamat sa pangalawang pagkakataon. Bulong niya na puno ng pagmamahal. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang The Attorney's Vengeance, written by Lady Precious. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Rendell Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likhang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!